May panawagan para patalsikin ng Pangulo. May akusasyon ng korupsyon na aabot daw sa trilyones. Pero paano kung ang lahat pala ng ito, ang ugat, ay tungkol lang sa isang piraso ng lupa? Tara, silipin natin ang totoong kwento sa likod ng tinatawag na digmaan sa Metro Walk. Ayan! Yan mismo ang mga salitang binitawan ng political heavyweight ni si Chavit Singson noong Enero 2026. Hindi pa tumpik-tumpik no, diretso agad, isang panawagan para mapaalis sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa unang tingin, parang ang dating ay si Singson ng bayaning lumalaban sa katiwalian. Pero kung bubusisin natin ang mga detalye, mukhang may mas malalim na kwento rito. Kaya ang tanong talaga, ano ba ang tunay na motibo sa likod nito? Okay, para maintindihan natin ang buong isu, unahin muna natin yung bersyon na inihain ni Singson sa publiko. Ito yung kwento ng isang makabayang galit na galit sa gobyerno. At yung pinili niyang lokasyon, hindi basta-basta, sa Club Pilipino. Alam nyo, ang lugar na to ay simbolik. Dito naganap ang mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mga revolusyon sa Pilipinas. So malinaw na mensahe yun para palakasin ang kanyang atake. Pero dito na nagkakaroon ng twist kasi ayon sa material na sinusuri natin, yung issue ng korupsyon parang cover lang daw yan. Ang totoong dahilan, yung tunay na ugat ng galit, nakatago raw sa isang matagal ng awayan sa lupa. At ano yung sentro ng awayang to? Isang napakahalagang 18.5 hektaryang lupa sa gitna mismo ng Ortigas. Ang pangalan, Metro Walk. Dito raw talaga nagsisimula ang lahat ng drama. So para lubos nating mahintindihan kung bakit ganito na lang ang galit ni Singson, kailangan nating balikan ang napakagulong kasaysayan ng lupang ito. Isang kwento to na ilang dekada na ang binibilang. At linawin lang natin hindi ito bigla ang away. Ito ay isang legal na gyera na halos 2 dekada nang isinusulong ni Singson sa iba't ibang korte. Okay, so tingnan natin tong timeline. Nagsimula pala to lahat noong 1968 pa, panahon pa ni Marcos Sr. Tapos, pagkatapos ng EDSA, kinuha to ng gobyerno na sequester. At pagkatapos ng mahigit 2 dekada, bigla na lang, out of nowhere, noong 2009, lumitaw si Singson. May hawak daw siyang papel na siya na ang may-ari. Pero nung sinuri na ng gobyerno yung mga dokumento niya, sunod-sunod na red flag ang lumabas. Mula sa mga pirma na mukhang questionable hanggang sa mga detalye na hindi talaga tugma. Kaya naman, paulit-ulit na ibinasura ng korte ang kanyang claim. At ito yung nakakalula. Imagine, kahit sunod-sunod na yung talo niya sa korte, tinataya ang kumita pa rin daw ang kumpanya ni Singson ng 2 bilyong piso. Sa renta pa lang yan mula sa isang lupang technically pag-aari dapat ng gobyerno. Grabe, di ba? For years, ganyan lang yung sitwasyon, parang stalemate. Ngunit, may isang dambuhalang proyekto ang gobyerno na babago sa lahat at direkta itong tatama sa Metro Walk. At hindi ito biro. Ang subway ay isa sa mga flagship projects ng administrasyon. At yung Ortigas Station, napaka-critical para sa buong linya. Talagang hindi maiiwasan yung property. Dito natin makikita yung pagbabago ng ihip ng hangin. Kasi nung una, pumayag pa si Singson sa proyekto. Pero nung nagsimula na ang demolisyon, bigla siyang kumambyo. Ang sabi niya, nangungupahan lang daw ang gobyerno at dapat isauli ang lupa pagkatapos. So ngayon, paghambingin natin, ano ba ang sinasabi ni Singson at ano naman ang sinasabi ng mga dokumento at ng history ng kaso. Himayin natin, isa-isa yung mga pahayag niya. So para mas malinaw, i-breakdown natin. Sabi ni Singson, pag-aari ko ang Metro Walk. Ang sabi naman ng mga desisyon ng korte, hindi totoo yan, 15 taon na namin binabasura ang claim mo. Sabi pa niya, lumalaban ako sa korupsyon. Ang tanong naman pabalik, bakit ngayon lang? Bakit nagsimula lang yung krusada mo noong may mga bulldozer nang dumating? Kaya ano ba talaga ang pinag-uusapan natin dito? Ano ba ang nasa likod ng lahat ng ingay at akusasyon? Well, ang paliwanag ay simple lang daw. Yung mga bulldozer na yon ay hindi lang sumisira ng mga gusali. Sinisira rin nito ang 2 dekadang pag-aangkin ni Singson sa lupa. Ito na yung hudyat na tapos na ang laban. At habang nangyayari ang lahat ng to, huwag nating kalimutan, merong 250 milyong commuter araw-araw na naghihintay para sa subway. Sila yung mga taong naiipit sa gitna ng labanang ito.
Kaya hindi ito simpleng political tantrum, di ba? Kasi bawat pagkaantala sa proyekto, bawat paggamit sa isyu ng korupsyon para sa pansariling ahenda, may tunay na epekto yan sa ekonomiya at sa tiwala nating lahat sa sistema. At siguro, ito na ang pinakamalinaw na buod ng lahat. Ang isyong ito, sa huli, ay hindi raw tungkol sa people power. Ang totoo, ito ay tungkol sa property power. Kaya sa dulo ng lahat ng ito, maiiwan tayo sa isang mahalagang tanong, 'di ba? Kapag nagsimula na yung ganitong political theater, kung saan yung pansariling interes e binibihisan ng anyo ng pagmamahal sa bayan, ang dapat nating laging itanong, sino ba talaga ang sumasalo ng bayarin? Sino ang tunay na nagbabayad ng presyo?